Paghiga ko sa aking kama, nakita ko si Gavin na nakaharap sa kanyang laptop at nag-aaral. Agatha, halika nga. Turuan mo akong gumawa ng feasibility study at saka itong case study. Matutunaw ang utak ko kakaintindi ng mga to eh. Bahala ka sa buhay mo. Laki-laki mo na, kayang-kaya mo na yan. Galing mga mambabae at magloko. Yung sarili mo kung ang sino-sino, edi sisiw lang yan sa'yo? Ha? Ano naman kayang koleksyon ng pambababae ko sa FS at case study? Napakamot siya sa kanyang ulo pagkatapos ay padabog na kinuhang kanyang columnar at libro. Damot mo naman, Agatha. Nagpapaturo lang eh. Kaya walang lalaki nagkakagusto sa'yo nung high school kasi ganyan ang ugali mo. Suplada? Reklamo ni Gavin. Kaya pala patay na patay ka sa akin mula elementary hanggang college. Ano nga, Gavin? Prangkang saad ko. Pambihira. Naniwala ka naman agad. Malaki lang ang postahan namin nun kaya kita niligawan eh. Huwag kang assuming. Regarding doon sa sinabi ko sa yung pagsunod ko sa States, ano yung napilitan lang akong sundan ka kasi hindi ko mawari kung ba't ayaw na ayaw mo sa akin. Ganon daming babaeng nagkakandara pa, mapansin ko lang. Alam mo bang ang laki na natalo sa akin pera nung panahon yon? Kaya pag may nagsabi sa'yo na mahal ka niya, wag na wag ka muna magpapaniwala ka agad. You know how much I despise you, right? Kapatid talaga na sinungaling ang magnanakaw. Baka akala mo, Gavin, hindi ko alam ang ginagawa mo sa kumpanya namin ni Papa. Kung hindi lang nagmakaawa ang Papa mo, nakakulong ka na sana ngayon. Natigilan si Gavin sa sinabi ko. I'm sorry, Agatha. Nakayoko na yang sambit. Kainin mo yung sorry mo. Diyan ka magaling sa pagsusorry pag nahuhuli ka eh. Pero kung ako ang nakadiskubre, di sana bangkarote ng bangko. Salamat ka't di kita sinumbong kay Papa Herbert. Di ko alam na mabait ka rin pala, Agatha. Sabi niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Che, pasalamat ka talaga at di ako bad trip ngayong araw. Sige na, mag-aral ka na at matutulog na ako. Kinusot ko ang mga mata ko. Bakit nakikita ko ang pagmumukha ng lalaking yon? Kinilabutan ako na maalala kong usapan namin yon. Di ako makatulog kaya't pumunta ako sa sala para buksan ang telebisyon. Agatha, hinaan mo nga ang TV? Kaunting konsiderasyon naman. Nag-aaral ako oh. Can't you see? Pinandilatan ko lang siya ng mata ko at dinilaan. Susubo sana ako ng popcorn na bigla niyang agawin ng pagkain ko. Gavin, ibalik mo sa akin yan. Di kompleto yung panunod ko ng movie kung wala yan eh. Ibalik mo nga yan. Inis na inis kong sigaw. I guess we're now even. Ngumiti siya na nakakaloko pagkatapos ay kinain niya na isang kainan ng popcorn ko. How dare you? I crossed my arms at nang talikuran niya ako, binato ko siya ng remote ng TV. Aray! Hoy Agatha, masakit yon ha? Saad niya habang nag-iinat at tinihilot niya ang aking likod. Halos magkamukha ng basurahan ng bahay dahil sa mga nagkalat na gamit. Binato namin ng binatong isa't isa. Inalog ko ang ulo ko dahil nakita ko na naman si Gavin. Ano bang nangyayari sa akin? Nagdesisyon ako mag-shower muna para mawala ang bagay na gumugulo sa isip ko ngayon. Pagtapak ko sa loob ng banyo, nakita ko na naman si Gavin kakatapos namang mag-toothbrush. Topless siya kaya't kitang-kita mga abs at malalaki niyang muscles. Idagdag pa ang maugat niyang braso. Naparunok ako sa nakita ko. Ang mahanyak mo, Agatha. Huwag mo nga ako titigan ng ganyan. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Nang wisikan niya ako ng tubig, saka lamang ako natauhan. Dalian mo kasi dyan. Daig mo pang babae kung gumayak eh. Halos 40 minutes ka na dyan. Sus, ang sabihin mo gusto mo lang masilayan ang katawan ko. Ano, natatakam ka na ba? Pakiramdam ko tumigil ang pag-ikot ng mundo nang nganitian niya ako. Sinabunutan ko ang sarili ko kahit saan ako magpuntay nakikita ko siya. Kailangan ko na siguro magpakonsulta sa doktor. Baka nagagayuman na ako o kaya naalog ng hustong utak ko kaya't ganito. Kaya na-overuse ko na kaya puro alala ng taong pinakamumihian ko ang paulit-ulit pumapasok sa isip ko. Gavin's POV. Matapos ang libing ni Gian, nagdesisyon ako na magstay muna dito sa States ng isang buwan para makapag-isip-isip at makabonding si Papa. Siya na lang meron ako ngayon kaya paahalagan ko ang bawat oras na pwede ko siyang makasama. I don't want to regret it again, wasting my time with people who really don't matter to my life. I have spent 6 months with Agatha instead of spending it with Gian. Anak, natawagan mo na ba si Agatha? Ito na naman si Papa sa paulit-ulit niyang tanong. Papa, can you stop asking me about it? I am too fed up with that. She did not even bother to find me or to call me, kaya naman para saan pa?
I answered him coldly. Paano ko kaya niya tatawagan? Tinapon mo nga yung SIM mo. Mainam kang bata ka. Tss. Napaisip naman ako sa sinabi ni Papa pero di ko na lang pinansin. Namimili kami ngayon sa Gucci. Inaalaw ni Papa ang kanyang sarili sa pag-shopping. Ilang araw din kaming lumabas at gumastos ng pera. Ganito ata talaga kapag malulungkot ang mga mayayaman. Nasanay kami kay Mama noon, masyado kaming na-spoiled. Papa, hindi pa po ba tayo uuwi? Masakit na yung paa ko kakaikot at kakalakad. Reklamo ko habang inihilot ko ang aking kaliwang paa. Pasensya ka na anak ha. Ito lang kasi ang way ko para makalimutan pansamantala ang sakit na dulot ng pagkamatay ng kapatid mo. Iniiwas ko ang tingin kay Papa dahil nakikita ko namang nalunubig ang kanyang mga mata. Nang magbabayad na si Papa sa pinamili niya ay napatayo akong bigla sa kinaupuan ko. Na-swipe na ni Papa ang credit card na hawak niya. Pagkatapos nun inakbayan ko siya at binulungan. Papa, hindi ko alam marami ka palang naitagong pera para sa pambayad ng mga yan. Ni minsan walang tumawag sa akin ng collector ha. Baka naman pwedeng pahiramin mo ako para makabayad ako kahit papano kay Agatha. Minasahe ko pa ang kanyang balikat para lang mapapayag siya. Ang sunod niyang sinabi gumimbal sa buo kong pagkatao, katawan at kaluluwa. Ano ka ba, Gavin? Wala naman akong pera eh. Hindi ba't sa'yo ko lahat ipinamanage sa mga naiwang kayamanan ng iyong mama? Bakit ka hingi sa akin eh? Dapat nga akong hihingi sa'yo. At ang balita ko pa eh, ikaw ang nagpapatakbo ng De Vera Banks at insurance company ni na paring Herbert. Eh kung wala ka palang pera eh, sino nagbabayad ng lahat ng pinamili mo nitong mga nakarang araw? Di biro yung halaga ng mga yan, Papa. Nangutang ka na naman ba kay Boss Emil? Halos mamulang parang kamatis ang mukha ko sa galit kay Papa. Di na ako uutang doon, Gavin. Tsaka bakit pa boss ang tawag mo sa kanya? Nagtataka niyang tanong. Di nga pala alam ni Papa na sumali ako sa grupo ni Emil. Nagsinungaling ako sa kanya na nagbayad akong kalahati sa utang namin. Kahit binayaran na ni Agatha ang natitirang balanse, meron pa rin akong balanse kay Emil at yon ang babayaran ko. Kapalit ng aking pagsisilbi sa kanya ng palihim. Huwag mong ibahin ang usapan. Papa, sino nagbabayad sa lahat ng to? Tinaas ko ang mga bitbit kong paper bags na punong-puno ng mga branded na damit, sapatos at kung ano-ano pa. Tumikim muna si Papa bago ako sinagot. Bigay sa akin ni Agatha ang credit card na ito. Eh di ba usapan nyo sa pagpapagamot ni Gian yung mga gagamitin at ang pang-araw-araw niyong gastusin? Hindi niya na sinabi na pati luho mo ay babayaran niya. Papa, lubog na tayo sa utang ng pamilya ni Agatha. Huwag mo nang dagdagan pa. Inihagis ko sa sahig ang mga pinamili ni Papa at tuluyan na nga akong tumalikod sa kanya. Sumakit bigla ang ulo at ang bato ko. May katapusan pa ba ang pasakit na ito? Paano ko makakabalik kay Janice sa ginagawa ni Papa? Nakakainis siya. Sarili niya lamang iniisip niya. Hindi ako umuwi sa kondo na tinutuluyan namin ni Papa dahil baka ako na pa ang masakit na salita lang ang masabi ko sa kanya. Umattend na ako sa class ko via Zoom bago ako pumunta nito sa bar. Gusto kong lunurin ang sarili ko sa alak sa sobrang dami ng problema ko. Tuluyan na kang na-dissolve ang company na pinaghirapan ni Mama. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagsiayawan ng mga stockholders namin unti-unti na nakakabawi ang kumpanya. Ang patuloy na paglobo ng utang ng pamilya ko kina Agatha ang isa sa pinaka nagpapasakit ng sentido ko sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. Ang biglaang pagkawala ni Gian ang pinakamasakit sa lahat. Alam ko darating din yung panahong iiwan niya kami pero hindi ko ina-expect ang ganito kabilis. Hi, handsome? Isang American citizen ang lumapit sa akin sa table pero hindi ko siya pinansin. You are so cold. Do you need someone to heat up tonight? Pagpapatuloy niya. Can I have another whiskey? Sabi ko sa bartender. Me too, please. Medyo napaparami na rin ang naiinom kong whiskey pero nandito ako ngayon para magpakalasing. Pinuno ng bartender ang baso ko ng alak at ininom ko iyon ng isang laklakan. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan ko at medyo nga tipsy na rin ako. Napasubsob ang mukha ko sa lamesa at nagulat ako na makita ko si Agatha. Are you going to ignore me all night, my handsome? Nang umiti siya, tila naman nabingi ako. Hindi ko na marinig pa ang maingay na sigawan at malakas na tugtugin. Kaya pa hindi ka maalis sa isip ko nitong mga nakarang araw. Nandito ka rin pala sa States? Saad ko habang nilalapit ang mukha ko sa mukha niya. What do you mean? I don't understand.
Tugon niya. You don't need to understand, Agatha, kasi maski ako naguguluhan din. Binuhat ko ang upuan ko palapit sa upuan niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Who's Agatha? I am not her. Di ko alam ganyan ka pala kasinungaling, Agatha. Hindi mo ako maluloko. Alam kong ikaw yan. You're drunk. I'm going. I don't entertain men who are searching for someone in front of my face. Paalis na sana siya pero nahawakan ko ang kanang kamay niya. Please don't leave me. I don't know what happened to me pero sa loob ng 6 buwang kasama kita, kailanman di naging boring ang buhay ko. Oo, palagi tayong nag-aawit, di nagkakaintindihan, pero hindi ibig sabihin nun na we can't be together, right? Agatha, I think oh my God, what have you done? Nagsuka ako sa harap ni Agatha. Nakakahiya. Nanlalabong paningin ko pero kitang-kita kong pagtalikod niya sa akin at pag-alis niya. May kung anong kirot akong naramdaman sa dibdib ko. The last thing I know, tumatakbo si Papa Gerald, palapit sa inihigaan kong sahig. Nang tumama sa aking mukha ang sinag ng araw, dahan-dahan kong minulot ang aking mga mata. Sobrang sakit ng aking ulo. Nagulat pa ako nang bumungad sa akin ang pagmumukha ni Papa, nang ay halos halikan na ako sa sobrang lapit. Naitulak ko siya sa braso pagkagitla ko sa kanya. Papa, ang aga-aga. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Saad ko habang nakakunot ang aking noo at nakasapo sa aking dibdib. Tumawa ng pagkalakas-lakas si Papa. Bago nagsalita, naipag-impake na kita. Uuwi tayo ng Pilipinas. Napawang ang labi ko sa sinabi ni Papa. Ano ang nakain niya? Dahil ba to sa nangyari sa amin kahapon? Pero seryoso ka ba, Papa? Akala ko next month pa tayo uuwi. Nagbago ng isip ko. Siya nga pala kinuha ko ng abo ni Gian. Isasama natin siya pag-uwi. Napagpasyan kong itabi sa iyong mama. Nang tatayo na ako, umikot ang paningin ko dahilan para mapaupo ako sa kama. Ganon ba karami na inom ko kagabi? Anak, sa sunod huwag kang iinom ng di mo kaya ha? Pasalamat ka tatuntun ko kanasan ka kagabi, kundi baka lasanansakan ka na nakatulog. Did I mess up? Tanong ko habang pilit inaalala ang nangyari kagabi. Tumawa naman na malakas si Papa. Papa, are you teasing me? Ano bang nangyari kagabi sa bar? Pamimilit ko. Hindi ko sasabihin para pilit mong alalahanin. Pero what happened last night is the main reason kung ba't tayo uuwi ngayon. Abot hanggang tenga ang tawa ni Papa habang ako na may napapasabunot sa aking buhok. Hindi ko talaga maalala ang nangyari kagabi. Matapos namin gumayak ay nandito na kami sa airport. Binuksan ko ang cellphone ko at tinry ko na i-dial ulit ang numero ni Agatha. Nung unang beses ko siyang tinawagan gamit ang numerong to, feeling ko umurong ang dila ko. Dahil sa hindi malamang ako nakaimik. Si Agatha ba ang tinawagan mo, Gavin? Kumunot ang noo ko. Kahit kailan talaga chismoso tong si Papa Gerald, pambihira. Bakit di ko siya makontakt? Inilapit ni Papa ang kanyang mukha sa cellphone ko. Tinignan ko siya na masama pagkatapos tinago ko na sa bulsa ko ang cellphone. Did she block me? Flight attendants, prepare for takeoff please. Cabin crew, please take your seats for takeoff. After the pilot's assignment, may lumapit sa aking flight attendant. Matangkad siya, mata kulay asul at mayroong buhok ng tulad ng kay Agatha. Ang katawan parang bote ng Coca-Cola. Sir, please fasten your seatbelt. Nakangiti niyang sambit. Oh, sorry, I forgot. Agad kong tugon sa kanya habang inaayos ang seatbelt. You look familiar. Lumingon ako sa paligid. You mean me? I said while pointing at myself. I saw her nod. But it's my first time seeing you. Dagdag ko pa. Napahawak sa upuan kong flight attendant na biglang mag-take off ang eroplanong sinasakay namin. Bumulong naman sa akin si Papa na baka raw type ako nitong babaeng nasa harap ko. Inayos niya ang kanyang suot na uniform matapos ang take off. Aalis sana siya nang bigla niya akong maalala. I remember you now. You are Mr. Handsome, the drunken guy at the bar? She's smiling widely while poking her nose. Sandali akong natigilan sa sinabi niya. Habang pilit kong inaalala ang gabing iyon, bigla ulit siyang nagsalita. That night, you persistently called me Agatha. Is she your girlfriend or wife? What? I say what? Agatha is fortunate to have you. You're faithful and at the same time, cute. She winked at me before she left. Di ako makapaniwala na pangalan ni Agatha ang binanggit ko nung lasing na lasing ako dahil kalimitan sa Janice ang bukang bibig ko. Narinig ko si Papa nagpipigil ng tawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.